Kung paanong nilapastangan nila ang lolo ko, ganon ko rin sila ipaparamdam kung gaano kasakit ang mawalan. Wala pang araw nang tuluyang masunog ang lumang kubo ng kanyang lolo, pero sa buong baryo, parang may nawalang higit pa sa isang bahay. Tahimik ang lahat. Walang gustong magsalita tungkol sa nangyari. Walang nagtangkang lapitan o tanungin ang apo. Tahimik din siya. Ngunit sa likod ng kanyang mga mata, may apoy na mas matagal bago mamatay. Si Emil, 18 taong gulang, payat, madungis, at tila palaging may mabigat na pasan. Apo siya ni Mang Lario, isang matandang albularyo na pinaniwalaang may itinatagong iitim na kapangyarihan. Sa mga mata ng ilan, mangkukulam si Mang Lario. Pero para kay Emil, siya ang kaisa-isang taong minahal siya ng buo. Lumaki si Emil sa gilid ng lipunan, itinakwil ng sariling ina, pinagtatawanan ng mga kabarkada, at madalas walang laman ang tiyan. Ngunit tuwing gabi, habang ang buong baryo itulog, si Mang Lario ang nagtuturo sa kanya ng mga dasal, mga halamang gamot, at mga lihim ng kalikasan. Hindi niya ito pinansin noon, pero ngayon, habang dinidilaan ng apoy ang mga alaala, nagsisimula na siyang umunawa. Ayon sa mga tsismis, may batang babae raw na namatay matapos mapainom ng inihandang gamot ni Mang Lario. Doon nagsimula ang bangungot. Pinagkaisahan ng mga tao si Mang Lario. Hinalughog ang kanyang bahay, winasak ang kanyang mga gamit, at tinakot siyang lumayas. Isang gabi, natagpuan na lang ang katawan niya, sunog, halos hindi na makilala. Ang opisyal na kwento, aksidente. Ang tunay na dahilan, galit. Lumipas ang mga araw, pero may kakaibang simula ng mangyari. Minsan, habang naglalakad si Emil sa kakahuyan papuntang ilog, may naramdaman siyang malamig na ihip ng hangin, hindi normal. Kasunod nito, may tila boses na humihingal sa tenga niya. Hindi ito matatapos dito, pinilit niyang isantabi ang lahat. Pero sa bawat araw, may bago siyang nararamdaman, mabibigat na panaginip, paglalakad sa dilim na parang sinusundan, at mga hayop na naglalapit sa kanya, mga uwak, ahas, pusa, parang kinikilala siya. Sa kabila ng lahat, may isa lang siyang matibay na sandigan, si Nico, matalik niyang kaibigan mula pa pagkabata. Si Nico lang ang hindi nang iwan sa kanya, kahit kinukutya na rin siya ng iba. Pre, kung gusto mong magsalita, nandito lang ako, laging sinasabi ni Nico. Minsan dinadaan nila sa biro ang bigat, tulad ng kapag napag-uusapan ang multo o aswang sa gubat, sabay silang tumatawa, pero sa loob ni Emil, hindi na ito biro. Isang gabi, habang nakaupo sila sa ilalim ng punong mangga sa gilid ng sapa, tinanong ni Nico, pre, totoo ba na may iniwan sa'yo si lolo mo bago siya mamatay? Hindi agad sumagot si Emil. Kinuha niya ang maliit na supot mula sa kanyang bulsa, may lamang buto, tuyong dahon, at isang retasong papel na may kakaibang sulat. Sabi niya, kapag panahon na alam ko raw kung anong gagawin. Walang imik si Nico. Ramdam niya ang bigat ng hangin. Biglang tumahol ang mga aso sa di kalayuan. Napatingin sila sa direksyon ng sapa, may anino roon gumagalaw. Hindi tao ang lakad. Hindi hayop. Parang parehong wala at parehong meron. Pre, mahinang tanong ni Nico. Ngunit bago pa makasagot si Emil, bigla siyang napatayo. Narito na sila, bulong niya. Matagal akong pinatahimik. Pero simula ngayon ako naman ang magpapaalala kung anong pakiramdam ang mawalan ng mahal. Dahil ang taong pinakawalan ng dilim ay hindi basta bumabalik para magkwento. Bumabawi siya. Pagkalipas ng ilang gabi mula nang may marinig silang anino sa sapa, tuluyan nang naging tahimik si Emil. Si Nico, kahit pilit siyang binibiro, ay ramdam ang pagbabago. Wala na ang dating Emil na agad tumatawa sa simpleng kalokohan. Ang naiwan ay isang binatang laging tulala, tila laging may iniisip na hindi niya masabi. Hindi ito basta lungkot. Ito'y galit na pinipigilang sumabog. Sa loob ng kubo ni Mang Lario na halos abo na lang ang natira, may isang bahagi ng sahig na pilit niyang hinuhukay. Kahit abot tuhod ang putik at ugat ng mga punong gumagapang sa ilalim, patuloy siya. Hanggang sa wakas, may naramdaman siyang matigas na bagay, isang kahon na gawa sa pinatuyong kahoy ng balete, may ukit ng mga sinaunang simbolo. Sa loob nito, may laman, isang lumang mutya na kumikislap kahit walang ilaw, at isang sulat na mailumang tinta,
halos hindi na mabasa, ang dugo ng albularyo ay hindi natatapos sa apoy. Sa iyo ko iniiwan ang bantay ng kalikasan. Hindi niya agad na intindihan ang ibig sabihin. Pero mula nang mahawakan niya ang mutya, may kung anong nagising sa loob niya. Sa mga panaginip niya, palagi siyang nasa kagubatan. May boses na babae, malamig, matalim, pero may halong lungkot. Pinatay nila ang tagapagbantay. Ikaw ang huling sinag. Maghanda ka, Emil. Muling gigising ang anino sa silangan. Hindi niya ito sinabi kay Nico. Alam niyang delikado. Mas lalo na't simula nang hawakan niya ang mutya, ilang mga bagay sa paligid niya ang tila sumusunod sa kanya, mga ilaw ng alitaptap na bumubuo ng hugis, mga ibong tila nagpapakita ng daan, mga bulong sa hangin na nagsasabi ng mga pangalan ng mga tao sa baryo. Sa isang gabing maulan, habang papauwi si Emil mula sa kabayanan, may tumawid sa harapan niya sa gitna ng gubat, isang matandang babae, may tungkod, ngunit ang balat ay kasing kinis ng puno ng kawayan. Ang mata nito ay parang salamin, nakikita niya roon ang sarili niyang takot. Emil, tawag ng babae, kahit hindi pa siya nagpapakilala. Ako si Aling Ide, diwata ng kakahuyan. Kaibigan ako ng iyong lolo. Ako ang nagbantay habang bata ka pa habang hindi ka pa handa. Nagdalawang isip si Emil kung lalapitan ba ang matanda o tatakbo palayo. Pero hindi siya gumalaw. Totoo ang kinatatakutan ng baryo mo. Pero mali ang sinisi nila. Ang pumatay sa bata noon ay hindi ang lolo mo, kundi isang matandang aswang na ngayoy muling nagbabalik. Nagkukubli sa anyo ng isang iginagalang na tao sa inyong lugar. Hindi makapaniwala si Emil. Ngunit habang tumutulo ang ulan sa kanyang balikat, naalala niya ang paningin ng kanyang lolo bago ito masunog sa loob ng bahay. Hindi ito galit, ito'y parang pagsuko. Parang may mas malalim pa. Bakit ako? Tanong niya sa diwata. Dahil ikaw ang may dugo ng tagapagbantay. At ang mutyang nasa iyong palad iyan ang huling piraso ng sangkap na kayang wasakin ang nilalang na iyon. Pero hindi sapat ang hawak. Kailangan mo pang matuto. Isang hangin ang bumalot sa paligid. Sa isang iglap, nasa gitna na sila ng isang kuweba na may mga ukit sa dingding. Doon nagsimula ang unang hakbang. Tinuruan siyang gumamit ng mga dahon na kayang tumunaw ng lason. Tinuruan siyang makinig sa bulong ng tubig at iguhit ang proteksyon sa balat gamit ang abo. Ngunit sa bawat aral, mas lalo niyang nararamdaman ang bigat ng papel na kailangang gampanan. Ayokong lumaban, minsang bulalas ni Emil habang pinapahid ang langis sa kanyang mga palad. Gusto ko lang ng payapang buhay. Gusto ko lang makalimot. Pero ang kasamaan ay hindi naglalakad palayo, Emil, sagot ni Aling Ide. Hinahanap nito ang mahina. Kapag hindi ka lumaban, ibang mahal mo ang tatamaan. Pagbalik niya sa baryo, napansin niyang may kakaiba sa paligid. Tila nakamasid ang mga mata kahit gabi. Ang mga aso ay ayaw lumapit sa kanya. At ang mga matatanda, lalo na si Kapitan Reyes, tila may pag-iwas sa kanyang tingin. Kinagabihan, habang natutulog si Nico sa tabi niya, biglang bumukas ang kanilang pintuan. Wala namang hangin. Ngunit sa labas ng bahay, sa ilalim ng punong mangga may anino na nakatayo. Ang mga mata nito, pula. At ang hininga amoy dugo. Pagbalik ni Emil mula sa kuweba ng diwata, dala niya ang mutya sa kanyang palad at ang bigat ng bagong kaalamang hindi pa niya ganap na matanggap. Hindi pa rin siya makapaniwalang isa siyang tagapagmana ng isang tungkulin na matagal nang pinaslang, hindi lang sa apoy, kundi sa paniniwala ng mga tao. Ang lolo niyang si Mang Lario ay hindi isang halimaw pero itinuring itong isa. At ngayon, parang ganoon na rin ang nangyayari sa kanya. Madalas siyang mapatingin sa kanyang kamay, hawak ang mutya na kumikislap tuwing nalalapit ang panganib. Hindi niya maintindihan kung paanong ganito kabilis nagbago ang lahat. Dati, ang iniisip niya lang ay kung paano sila makakatawid sa araw na walang gutom. Ngayon, may banta ng kamatayan, hindi lang para sa kanya, kundi para sa buong baryo. Pero ang mas mabigat pa, ay ang tanong na paulit-ulit sa isip niya, bakit ako iniwan ni Mama? Siya'y iniwan ng sariling ina sa poder ng isang matandang albularyo, pinalaking parang palimo sa pagmamahal ng iba,
pinagtatawanan ng mga bata, at pinandidirihan ng mga matatanda. Ngayong may kapangyarihang tumatawag sa kanya, parang isa lang siyang uling ginagamit panggatong. Gusto niyang tumakbo. Gusto niyang tumanggi. Pero sa tuwing isasara niya ang kanyang mata, bumabalik ang imahe ng nasusunog na kubo at ang sigaw ng kanyang lolo, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa pagtatanggol. Isang gabi, habang nakahiga sa banig at ginigising ng mga alon ng takot, biglang kumulog sa di kalayuan. Tila ba may sumisigaw sa labas ng bahay? Nagising si Nico, tumakbo palabas. Si Emil, agad din siyang sumunod. Sa gitna ng kalsada, sa ilalim ng basang dilim, may nakita silang batang babae na umiiyak. Mga 6 o 7 taong gulang, nakasuot ng puting duster, basang-basa sa ulan. Nilapitan siya ni Nico. "Hiza, anong pangalan mo?" Ngunit imbes na sumagot, ang batay na patingala at mula sa kanyang bibig, may lumabas na tila usok, itim, kumakapit sa hangin. Bigla itong bumalot sa paligid ni Nico. "Nico," sigaw ni Emil. Hindi siya nakagalaw. Parang may nakatali sa kanyang mga paa. Ngunit sa loob ng kanyang dibdib, nagsimulang uminit ang mutya. Hinugot niya ito mula sa bulsa at biglang nagliwanag. Napaatras ang anino, parang natakot. Ang batang babae ay napahandusay, parang nawala ng malay. Dinala nila ang bata sa bahay ni Aling Tinay, isang matandang hilot sa baryo. Ayon dito, hindi niya kilala ang bata, wala ito sa listahan ng mga pamilyang may anak. Parang galing siya sa ibang lugar, anya. Ngunit si Emil, alam na niyang hindi basta bata ito, ginamit lang ito ng anino bilang sisidlan. Sa mga sumunod na araw, lalo pang dumalas ang mga kakaibang pangyayari. May mga hayop na natatagpo ang patay, tuyot ang laman at wala ng dugo. May mga bata na nagsasabing may babae raw sa likod ng eskwelahan na tinatawag sila, pero paglapit, nawawala. Ang mga matatanda ay tahimik, ngunit halatang nag-aalala. Si Emil, sa kabila ng mga aral mula kay Aling Ide, ay hindi pa rin sigurado kung kaya ba niyang gawin ang hinihingi ng kapalaran. Minsan, habang naglalakad siya mag-isa sa gubat, sinabayan siya ng malamig na hangin. Bigla siyang huminto. "Mama," bulong niya. Sa kanyang harapan, tila may lumitaw na figura ng isang babae, pamilyar pero malabo. Ang mukha nito'y naluluha pero nakangiti. Hindi ito totoo, alam niya. Isa lang itong panlilinlang ng nilalang na sinusubukan siyang sirain mula sa loob. Ngunit ang sakit totoo. "Hindi ikaw ang may sala," biglang sabi ng boses ni Aling Ide mula sa likod ng kanyang isip. "Ngunit ikaw ang may kakayahang pumigil." Bumalik siya kina Nico, ngunit napansin niyang tila may distansyang unti-unting lumalawak sa pagitan nila. Si Nico, bagaman nanatili sa tabi niya, ay nag-umpisang magtanong, bakit hindi niya sinasabi ang buong katotohanan? Bakit parang may tinatago siya? "Pre, kung may nalalaman ka sabihin mo. Ayokong mamatay nang hindi alam kung ano ang nilalabanan natin." Ngunit si Emil tumalikod. Hindi pa niya kayang bitawan ang lahat. Hindi pa siya buo. Hanggang isang gabi, may nakita si Nico sa kwarto ni Emil habang wala ito, isang piraso ng papel mula sa kahon ng lolo ni Emil, may pangalan ng taong matagal nang namumuno sa baryo, Reynaldo Reyes, tagapagmana ng dilim. Napasinghap si Nico. Sa oras na iyon, may narinig siyang kaluskos sa bubong. Hindi na ito anino lang, nasa paligid na ito. Naghahanap. At sa bawat oras na lumilipas, palapit na ng palapit sa gitna ng baryo ang mismong halimaw na sinisisi sa pagkamatay ng maraming inosente. Sa dilim ng gabi, sa harap ng lumang simbahan, nakatayo si Emil, bitbit ang mutya, nanginginig ang katawan. Hindi niya alam kung para saan siya narito. Pero naririnig niya ang sigaw ng kanyang lolo. Ang hikbi ng mga batang walang kasalanan. At ang kaluskos ng paparating na kadiliman. Simula noong gabing iyon, nang lumitaw ang batang nilukuban ng anino, hindi na muling naging tahimik ang baryo. May kung anong bumalot na kilabot sa hangin. Kahit ang mga ibon, bihira nang tumilaok tuwing umaga. Parang lahat ay nakikiramdam. Kahit ang mga matatanda, na dati ilaging nakaupo sa labas ng bahay habang nagkakape, ngayon ay bihira nang lumabas. Sa araw, normal ang itsura ng lahat.
Pero sa gabi, ibang baryo ang sumisingaw mula sa mga anino. May mga hayop na tumatahol ng walang dahilan. May mga alingaw na naririnig mula sa kagubatan, mga boses na pamilyar, pero wala namang taong dapat naroon. May amoy na parang sunog na karne, at may lamig na hindi kayang tibagin ng kahit anong kumot. Si Emil, bagamat pinatibay ng pagsasanay kay Aling Ide, ay ramdam pa rin ang bigat ng mga susunod na araw. Hindi pa man nagsisimula ang laban, para na siyang talunan sa loob. Minsan, habang hawak ang mutya, naiisip niyang sana ibang tao na lang ang pinili. Sana hindi siya ang apo ng isang albularyong isinumpa ng kanyang sariling bayan. Pero sa tuwing naiisip niyang tumigil, bumabalik sa alaala niya ang mukha ni Nico, hindi siya iniwan. At bumabalik rin ang tunog ng tinig ng kanyang lolo, nang huli silang magkausap, hindi mo kailangang maniwala sa sarili mo agad. Pero kailangang manindigan ka para sa iba. Isang gabi, habang nag-aayos sila ni Nico ng mga gamit sa loob ng lumang bodega ni Mang Lario, biglang napundi ang lampara. Saglit ang katahimikan bago biglang bumukas ang pinto kahit walang hangin. May lumipad na aninong dumaan sa sulok ng bodega, mabilis, halos hindi makita. Napasigaw si Nico, Emil. Sa likod mo. Agad niyang inilabas ang mutya. Kumislap ito ng asul na liwanag at tila napigil ang nilalang. Isang malakas na kalabog ang narinig sa bubong bago ito nawala. Tahimik ulit. Pareho silang hingal. Tahimik. Parehong ayaw amining takot sila, pero kita sa mga mata nila ang pag-aalala. Pre, bulong ni Nico, kapag ako ang nawala tapusin mo to, ha? Kahit wala ako. Huwag kang gago, sagot ni Emil, pilit pinipigilan ang panginginig ng boses. Hindi ka mawawala. Tayong dalawa. Hanggang dulo. Kinabukasan, nagtungo sila sa kuweba ni Aling Ide. Doon, huli silang tinuruan ng mga huling kaalaman, kung paano gamitin ang abo mula sa punong balete bilang pangontra, kung paano basahin ang direksyon ng hangin para matukoy ang pinagmumulan ng dilim. Ngunit maging si Aling Ide ay tila tahimik na rin. Ramdam niyang papalapit na ang gabing hinihintay ng nilalang. Ang aswang na iyon, sabi niya habang binabalutan ng dahon ang braso ni Emil, ay hindi tulad ng mga kwento. Hindi lang siya gutom. May layunin siya. At sa gabing lalapit ang bagong buwan, lalabas siya para ubusin ang huling tagapagbantay. Bakit ako? Bakit hindi na lang siya lumaban noon pa? Tanong ni Emil. Dahil alam niyang hindi ka pa handa. Pero ngayon takot na siya. Dahil buhay ka. At hindi mo siya sinuko. Mula sa malayo, habang pauwi sila, nakita nila ang simbahan na minsang sinilungan ng lolo ni Emil. Doon siya nagturo sa mga taong tumanggap ng panggagamot. Pero ngayon, ang simbahan ay tila may anino sa harapan, mahaba, manipis, ngunit nakatingin. Muling lumamig ang paligid. Naririto na siya, bulong ni Emil. Hindi pa ito ang gabing itinakda, pero nagpaparamdam na ito. Sinusubok ang lakas nila. Tinatakot. Binabasag ang tiwala. Sa bahay, habang nilalagyan nila ng abo ang mga pasukan ng bintana, ramdam nila ang pagbigat ng gabi. Hindi na ito basta gabi lang, ito'y unti-unti nang nagiging isang entablado ng gyera. Si Emil, habang hawak ang mutya, napapikit. Mama, kung naririnig mo ako, patawad kung hindi kita naintindihan noon. Pero ngayon, alam ko na kung bakit mo ako iniwan. Hindi para iwanan talaga kundi para ilayo sa panganib. Napaluha siya. Si Nico, tahimik lang sa tabi niya. Sa labas ng bahay may mga kaluskos. Pero hindi na sila lumalabas. Alam nilang ang nilalang ay sinusubukan lang silang paalisin sa ligtas na lugar. Pero hindi na sila mga batang takot sa dilim. Ngayon, sila ang liwanag na inaabangan ng dilim. Habang lalong lumalalim ang gabi, patuloy ang paghahanda nina Emil at Nico sa nalalapit na pag-atake. Nakabalot na ng abo ang mga pasukan, may mga anting-anting sa bawat sulok, at ang mutya ay palaging hawak ni Emil, nakasabit sa tali sa kanyang leg. Ngunit kahit anong paghahanda ang gawin nila, may isang bagay na hindi nila kayang itaboy, ang kaba sa dibdib. Tahimik si Emil habang inaayos ang mga halaman sa may durungawan.
Napansin niya, si Nico ay matagal nang nakatayo sa gilid, nakatitig sa sahig, parang may mabigat sa loob. Nico, tawag niya, okay ka lang ba? Hindi agad sumagot ang kaibigan. Maya-maya, umupo ito sa tabi ng lampara at ibinaba ang ulo. Pre, may kailangan akong sabihin sa'yo. Natigilan si Emil. Hindi niya inaasahan ang tono ng boses ni Nico. Mabigat. Matigas. Parang sinusubukang hindi masira habang nagsasalita. Yung papel na nakita ko sa kahon yung may pangalang Reynaldo Reyes, may isa pa akong nakita. Hindi ko agad sinabi kasi akala ko wala lang. Pero pre, pangalan mo ang nakasulat sa ilalim. Napakunot ang noo ni Emil. Ano nang ibig mong sabihin? May linya roon na sinasabi, ang linya ng tagapagbantay ay hindi lamang tagapagtanggol kundi pintuan. Pre, ano nang ibig sabihin ng pintuan? At bakit pangalan mo ang naroon kasama ng pangalan ng halimaw? Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Emil. Parang may malamig na tubig na ibinuhos sa kanya. Parang bumaligtad ang lahat. Hindi ko alam, isagot niya, pero halatang nalilito na rin siya. Bago pa siya makapagsalita ulit, biglang nagliwanag ang mutya sa kanyang dibdib, pero hindi malamig na asul gaya ng dati. Ngayon, may bahid itong pula at mainit. Sumigaw si Aling Ide mula sa labas, Emil. Huwag mong hayaang hawakan ang mutya. Agad niyang hinawakan ito at napaso. Napasigaw siya. Tumayo si Nico at nilapitan siya, pero pinigilan siya ni Aling Ide. Hindi pa siya handa. Ang mutya nagre-react sa katotohanan. At kung tama ang hinala ko, may dugo sa loob ni Emil na hindi niya pa alam. Dahan-dahang lumapit si Aling Ide. May hawak siyang palaspas na pinatuyong dahon at nilapat ito sa noo ni Emil. Biglang lumitaw ang isang marka, isang hugis buwan na may mata sa gitna. Tahimik ang lahat. Emil, bulong ni Aling Ide, ikaw ang susi. Hindi lang basta tagapagbantay. Ikaw ang nilalang na pinapanganak sa bawat henerasyon, isang tagapamagitan. Ikaw ang pintuan kung saan makakabalik ang liwanag o tuluyang makakapasok ang dilim. Hindi totoo yan, sigaw ni Emil na paatras. Tao ako. Apo lang ako ni Mang Lario. Hindi ako halimaw. Ngunit sa ilalim ng kanyang balat, parang may umuusbong. May bigat sa kanyang dibdib na hindi lang takot, parang may isa pang boses na gustong lumabas. Nico pre, bulong niya, nanginginig, kung anong mangyari wag mong hayaang kontrolin ako ng dilim. Ngunit bago pa man sila makagalaw, yumanig ang lupa. Mula sa simbahan, may umalinggaw na sigaw, hindi tao. Isa itong matinis at malalim na tunog, parang mula sa maraming bibig. Tumakbo silang tatlo papunta sa may burol, kung saan kita ang simbahan. Doon nila nakita ang isang imahe na hindi mawawala sa kanilang isipan, ang katawan ni Kapitan Reyes, nakabitin sa kampanaryo, nakabukas ang mga mata, at sa noo niya ang parehong marka na meron si Emil. Siya ang orihinal na tagapagbukas, sabi ni Aling Ide. Pero tinanggihan niya ang kanyang tungkulin at ibinilin sa iyong lolo. Kaya pinasa ng panahon ang kapangyarihan sa'yo, Emil, at ngayon, ikaw na lang ang natitira. Sa ilalim ng simbahan, gumagapang ang mga anino. Parang may mga mata sa dilim. Hindi lang isa ang halimaw, bulong ni Nico. Marami sila. Ngayon, hindi na lang sila humaharap sa isang kalaban. Nilalabanan na nila ang isang sinaunang puwersa na matagal nang nakatago at si Emil ang magiging susi, kung sa ilaw ba, o sa tuluyang paggapang ng dilim. Ang hangin sa paligid ng simbahan ay mabigat, parang may humihigop ng lakas sa bawat hinina. Tahimik ang lahat, pero sa ilalim ng lupa, nararamdaman ni Emil ang paggalaw ng mga nilalang na matagal nang natutulog. Ang lupa ay parang may pulso. At sa bawat tibok, lumalapit ang panganib. Sa tabi niya, si Nico ay nananatiling nakahawak sa pamalong kahoy na pinahira ng abo. Si Aling Ide, hawak ang sanga ng balete na sinindihan bilang panangga. Ngunit ang lahat ng mata ay nasa kanya, kay Emil, ang lalaking may tandang tinatago ng panahon. Sa kanyang noo, ang markang dati hindi niya alam kung anong ibig sabihin, ngayon ay parang sunog na itinakda sa kanyang pagkatao. Mula sa madilim na pasilyo ng simbahan, lumabas ang nilalang. Mahaba ang katawan,
tila may pakpak na tiklop sa likod, at ang mukha, hindi ganap na tao, hindi rin ganap na hayop. May halos 10 peres ng mata, at ang hininga ay maihalong asupre at dugo. Ito ang pinuno ng mga nilalamang nagkukubli sa anino. At ito ang aswang na matagal nang nagkukubli sa katauhan ng mga iginagalang ki sa kanilang baryo. Emil, bulong ni Aling Ide, ngayon ang huling yugto. Ikaw lang ang makakatalo sa kanya. Pero may kapalit ang kapangyarihan. Hindi mo ito magagamit ng hindi may nawawala. Hindi alam ni Emil kung alin ang mas mabigat, ang takot sa nilalang sa harap niya, o ang posibilidad na may mawala sa kanya na mas masakit pa sa anumang laban. Lumapit ka, apo ng traidor, biglang nagsalita ang aswang. Ang boses nito ay parang maraming boses na nagsasalubong. Alam mo bang ikaw mismo ang dahilan kung bakit ako malaya ngayon? Ang markang iyan ay hindi lamang panlaban. Iyan ay susi ng pagbubukas. Nanginginig si Emil pero hindi siya umatras. Kinuha niya ang mutya at itinaas ito. Nagliwanag ito pero tila hindi sapat para hadlangan ang nilalang. Lumapit pa ito at sa bawat hakbang ay nawawala ang kulay ng paligid. Dumagundong ang kampana ng simbahan, hindi dahil may humatak, kundi dahil sa bigat ng presensyang nasa loob. Tumakbo si Nico at sumugod gamit ang pamalo, ngunit isang iglap lang, tinamaan ito ng matulis na kuko at tumalsik sa gilid. Nico, sigaw ni Emil. Gusto niyang tumakbo. Gusto niyang iwan ang lahat. Pero sa sandaling nakita niya ang dugo ang kaibigan sa gilid ng altar, may nagliyab sa loob niya. Ang markang nasa kanyang noo ay kumislap at biglang nagbago ang lahat ng paligid. Ang simbahan ay tila nagliwanag mula sa loob at lumitaw ang hugis ng mga sinaunang tagapagbantay sa mga pader, mga espiritu ng mga albularyo, ng mga diwata, ng mga nilalang ng liwanag. Ang mutya sa kanyang kamay ay pumutok ng liwanag. Nakita niyang nagulat ang aswang na paatras ng bahagya. Hindi ako susi ng dilim, sabi ni Emil, ngayon ay matatag na ang tinig. Ako ang harang. Ako ang bantay. Ako ang huling pintuan na hindi mo kayang basagin. Hinawakan niya ang mutya gamit ang dalawang kamay, isiniksik ito sa mismong marka sa kanyang noo. Kumislap ang buong simbahan, at sa isang iglap, sumambulat ang liwanag sa lahat ng direksyon. Nagsigawan ang mga anino sa paligid, nagsimulang matunaw, masunog, maglaho. Ang aswang ay sumugod pa rin kahit nasusunog na ang bala. Sa huling sandali, lumapit ito kay Emil at sinubukang isama siya sa loob ng dilim. Ngunit mula sa katawan ni Emil, lumabas ang liwanag na parang apoy, hindi apoy na naninira, kundi apoy na naghihiwalay ng liwanag at dilim. Isang malakas na pagsabog ang sumunod. Nagdilim ang paligid. Pagmulat ni Emil, mag-isa na lang siya sa gitna ng guho ng simbahan. Wala na ang aswang. Wala na ang liwanag. At wala rin si Nico. Sumigaw siya. Tinawag niya ang kaibigan. Paulit-ulit. Hanggang sa may marinig siyang mahinang ubo sa ilalim ng mga wasak na kahoy. Tumakbo siya roon, si Nico, sugatan, duguan, pero buhay. Pre, mahinang sabi ni Nico, akala ko tapos na ko, hindi ko hahayaang mawala ka, sagot ni Emil, pilit pinipigilan ang luha. Ngunit sa likod ng kanilang yakap, sa pinakailalim ng altar, may isang basag na bahagi ng lupa at sa ilalim nito, may bagong aninong gumagalaw, mas maliit, mas tahimik, pero may parehong pulso ng dating halimaw. Hindi pa ito tapos. Nagkakagulo ang buong baryo kinabukasan. Ang lumang simbahan ay tuluyan ng gumuho, at may mga nagsasabing nakita raw nila ang liwanag mula sa loob nito bago ito bumagsak. Walang makapagsabi kung totoo ba ang mga kwento, pero iisa ang sinasabi ng mga matatanda, may nilalang na masama ang tuluyan ng napuksa, at may kabataang isinugo ng tadhana para itama ang kasaysayan. Si Emil ay tahimik lang na nakaupo sa tabi ng bintana ng bahay ni Aling Ide. Balot pa rin ang sugat ang kanyang mga kamay, at may pilat na nananatili sa kanyang noo, kung saan dati naroon ang markang nagbukas sa lahat. Wala na ang liwanag, pero may naiwan na pakiramdam isang kabigatan sa puso na mahirap ipaliwanag. Hindi mo kailangang buhatin ang lahat ng iyon, mahinang sabi ni Nico habang binibihisan ang kanyang sugatang balikat. Ginawa mo na ang bahagi mo. Baka nga sobra pa.
Napangiti si Emil, pero may luha sa sulok ng kanyang mata. Walang nanalo, di ba? Nawala lang siya pansamantala. Pero may naiwan. May bagong aninong gumagalaw. Tahimik si Aling Ide habang pinapahid ang halamang gamot sa sugat ni Emil. Hindi natatapos ang dilim, iho. Ang totoo, laging may kasunod iyan. Pero minsan, sapat na may isa o dalawang taong lalaban. Kahit alam nilang mahirap. Lumipas ang mga araw at unti-unting bumalik sa normal ang baryo. Ngunit may mga pagbabago. Ang mga bata ay tinuruang igalang ang kalikasan. Ang mga matatanda ay nagsimulang magturo muli ng mga lumang kaalaman tungkol sa halamang gamot at dasal. Bumalik ang paniniwala sa kabutihang hindi lang sa mata nakikita. Nalaman din ni Emil ang buong kwento mula kay Aling Ide, tungkol sa kanyang lolo, isang albularyong pinagbintangang mangkukulam noon ng mga inggiterong kabaryo. Tinorture, pinatay at ibinaon sa dekonsagrado. Ngunit bago siya namatay, isinumpa niya na babalik siya sa anyo ng kanyang apo, hindi para maghiganti, kundi para tapusin ang sumpang iniwan ng mga tunay na masasama. Kaya pala ang markang iyon ay hindi lamang simbolo ng kapangyarihan, kundi paalala ng kasaysayang inilibing ng buhay. Lagi kong iniisip kung bakit ako, ani Emil minsan habang sila ni Nico ay nakatanaw sa bagong itinayong krus kung saan bumagsak ang simbahan. Siguro kasi ikaw lang ang mailakas ng loob na magtanong, sagot ni Nico. At ikaw din ang unang umamin na natatakot ka. Natakot pa rin ako hanggang huli, sagot ni Emil. Pero hindi ka umatras. Sa huling gabi bago sila umalis ni Aling Ide papunta sa ibang bayan para ituloy ang pag-aaral sa panggagamot at espiritual na kaalaman, bumisita si Emil sa libingan ng kanyang lolo. Wala itong pangalan pero ramdam niyang naroon ang presensya. Naglagay siya ng isang maliit na kandila at sa tabi nito, ang mutyang basag, tila nawala ng bisa, pero nananatiling mahalaga. Maraming salamat, bulong ni Emil. Hindi ko pa alam ang lahat. Pero susubukan kong ipagpatuloy ang hindi ninyo natapos. Habang pauwi na siya, dumaan siya sa ilalim ng punong balete. Sa lilim nito, may narinig siyang pamilyar na bulong, hindi banta, kundi paalala. Isang boses na tila nagmula sa hangin mismo. Hanggat may liwanag sa loob ng puso, hindi kailanman mananalo ang dilim. Huminto si Emil. Tumingala siya sa punong iyon at mumiti. Hindi niya alam kung kailan babalik ang panganib. Hindi niya alam kung handa na ba talaga siya. Pero alam niyang hindi na siya nag-iisa. Hindi na siya takot sa mga anino dahil minsan na siyang lumaban at nanindigan para sa liwanag. At sa mundong maraming tinatago, minsan sapat na ang isang pusong totoo para simulan ang pagbabagong hindi inaasahan. Sa isang bayang kinalimutan ang katotohanan, ang alaala ng isang sugatang puso ang magiging bagong liwanag.